Walang kwentang tao ang mga gumagawa ng rebulto at walang kabuluhan ang mga Diyos-Diyusang kanilang pinahahalagahan. Mga bulag at hangal ang sumasamba sa mga ito, kaya sila'y mapapahiya. Walang idudulot na mabuti ang paggawa ng mga rebulto para sambahin. Tandaan ninyo, ang sumasamba sa mga ito ay mapapahiya lamang. Ang gumagawa nito'y tao lamang. Kaya magsama-sama man sila at ako'y harapin, ay matatakot din at mapapahiya. Ang karpintero naman ay kumukuha ng isang pirasong kahoy. Ginuguhitan niya ito ng anyong tao, saka inuukit hanggang sa mayari ang isang magandang rebulto. Pagkatapos, ilalagay niya ito sa kanyang bahay. Ang kaputol na kahoy na ito ay ginagawang panggatong at ang kaputol ay Diyos-Diyusan. Ang isang piraso ay iginagatong para magbigay init sa kanya at para paglutuan. Ang isang piraso ay ginagawang rebulto para sambahin. Ang ibang piraso ng kahoy ay ginagawang panggatong. Dito siya nag-iihaw ng karne at nasisiyahan siyang kumakain nito. Kung nadarama niya ang init ng apoy ay nasaasabi niya ang ganito, ang sarap ng init. Ang natirang kahoy ay ginagawa niyang Diyos na kanyang niluluhuran at sinasamba. Dumadalangin siya sa rebulto. Iligtas mo ako sapagkat ikaw ang aking Diyos. Ang mga taong iyon ay mga mangmang at di inuunawa ang ginagawa. Tinakpan nila ang kanilang mata at sinarhan ang isipan sa katotohanan. Hindi na nila naisip na ang kaputol ng ginawa nilang rebulto ay ginamit na pangluto sa tinapay at karning kanilang kinain. Hindi man lang nila itinanong sa kanilang sarili kung hindi kaya karumal-dumal ang sumamba sa isang perasong kahoy. Ang pagsamba po sa rebulto o sa mga Diyos-Diyusan ay isa po sa mga kapanatikuhan, kapatid na Leo. Opo. Sapagkat batay po sa Biblia, mga kaibigan, ang gumagawa nito'y tao lamang o karpintero na mulaan niya sa isang perasong kahoy ay ginuhitan niya ito ng anyong tao, saka po inukit hanggang sa mayari na isang rebulto. Pagkatapos po anya, kapatid na Leo, ay ilalagay po doon sa kanyang bahay para luhuran, sambahin at dadalangin, iligtas mo ako sapagkat ikaw ang aking Diyos. Maaari pong sabihin nila, kapatid na Romel, baka naman po mayroong mabuting idudulot sa tao ang pagsamba sa mga rebulto o sa mga Diyos-Diyusan. Wala pong mabuting idudulot, kapatid na Leo Batay po sa binasa natin, mga kaibigan, ang sabi sa talata, walang kabuluhan ang mga Diyos-Diyusang kanilang pinahahalagahan. Mga bulag-an niya at hangal ang sumasamba sa mga ito. Kaya sila anya ay mapapahiya, walang idudulot na mabuti ang paggawa ng rebulto para sambahin. Kaya kasalanan po, kapatid na Leo, sa halip na kabanalan ang nagagawa po ng mga tao na sumasamba, naglilingkod, nagpapakasakit sa mga rebulto o larawan na kung tawagin po ng Biblia ay mga Diyos-Diyusan. Yung sinasabi nating pagpapakasakit po alang-alang sa mga rebulto o Diyos-Diyusan, yun nga po yung ginagawa nila pagpoprosesyon na doon nakikita natin nahihirapan sila at ang iba po ay nasusugatan pa. Kapatid na Romel, ano naman po ang kaibahan ng pananampalataya sa panatismo o kapanatikuhan? Mga kaibigan, kung ang panatismo po o kapanatikuhan ay yung pikit matang pagsunod sa mga aral o gawain na labag po sa aral ng Panginoon Diyos, ang tunay na sumasampalataya naman ay sumusunod po sapagkat nauunawaan niya na ang kanyang tinutupad ay mga tunay na aral ng Panginoon Diyos na magbubunga po sa kanya ng kaligtasan.
ipaglingkod na rin po natin sa ating mga giliw na taga-subaybay at taga-pakinig. Opo. Paano po ba magkakaroon ang tao ng tunay na pananampalataya? Ganito po ang sagot ng Biblia, kapatid na Leo. Sa aklat po ng Roma, sa 10 ang talata po o mga talatang 14 hanggang 15. Paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinampalatayanan? At paano silang magsisisampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano silang mga kikinig na walang tagapangaral? At paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Gaya nga ng nasusulat, anong pagkaganda ng mga paa niyaong mga nagdadala ng masasayang balita ng mga bagay na mabuti. Mga kaibigan, ang tunay po na pananampalataya ay nanggagaling po sa pakikinig ng mga aral ng Panginoon Diyos na itinuturo po ng sugo ng Panginoon Diyos. Ang mga aral po ng Panginoon Diyos na itinuturo ng sugo ng Panginoon Diyos ay ang mga nakasulat po na katotohanan dito po sa Biblia. Subalit kapatid na Romel, sapat na po bang sumampalataya lamang ang tao upang matamo ang kaligtasan? Bagamat kailangan po ang pananampalataya sa kaligtasan, kapatid na Leo, pero hindi po sapat na sumampalataya lang ang tao para maligtas. Opo. Mga kaibigan, meron pa pong kailangang gawin ang sumasampalataya para po maging alagad ng Panginoong Sokristo at maligtas. Yan po ang pinatutunayan sa Biblia na mababasa po natin dito sa aklat ng Juan sa 8 ang talata ay 31. Sinabi nga ni Jesus sa mga Hudyong yaon na nagsisisampalataya sa Kanya, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita, kung magkagayo'y tunay nga kayong mga alagad ko. Ang sabi po ng Panginoong Sokristo sa mga Hudyong nagsisisampalataya sa Kanya, ipinapapansin po natin, kapatid na Leo, Opo. na ang mga Hudyo po na binabanggit dito ng Panginoong Sokristo ay sumasampalataya na sa Kanya. Opo. Ang sabi po ay, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita. Sa saling magandang balita, Biblia po ang nakalagay, kung patuloy kayong susunod sa aking aral, kung magkagayo'y tunay nga kayong mga alagad ko. Kapatid na Romel, ano po ang isa sa mga dapat gawin ng sumasampalataya upang maging tunay na alagad ng ating Panginoong Sokristo at sa gayon ay maligtas sa araw po ng paghuhukom? Ang isa po sa dapat gawin ng sumasampalataya para po maligtas ay yung utos po na binabanggit ng Panginoong Sokristo, yung kanyang utos na nakasulat dito po sa aklat ng Juan sa 10 ang talatay 9. Dito na po mga kaibigan sa isang salin ng Biblia, Revised English Bible, sa pagkakaliwat na po sa Filipino. Ako ang pintuan. Sino mang pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay magiging ligtas. Ayon po sa ating Panginoong Sokristo, ang sino man anyang pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan niya ay magiging ligtas. Ang kawan po, mga kaibigan, na tinutukoy na doon nakapaloob ang mga pumasok po sa ating Panginoong Sokristo ay mababasa po natin dito po sa salin ni Ginoong George M. Lamsa sa Gawa 20:28 sa pagkakaliwat na ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo ng mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Ayon po sa Biblia, ang kawan na kinapalooban po ng mga taong pumasok sa Panginoong Sokristo, nangakuan po niya ng kaligtasan ay ang Iglesia ni Kristo. Dito po, kaanib ang mga tunay na sumasampalataya na pinangakuan po ng Panginoong Sokristo ng kaligtasan. Sapagkat ang sinunod po nila ay ang mga aral ng Panginoon Diyos at ng Panginoong Sokristo na nakasulat po sa Biblia.
Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at patuloy din nating binabati yung mga kapatid natin na nagdala ng mga akay nila, mga panauhin nila. Apo. Lalo na yung nasa lokal ng Victoria sa Laguna. Apo. Gayon din yung mga kapatid po namin sa distrito ng Pampanga, partikular na po sa lokal ng San Fernando. Yayamang, narito po tayo ngayon sa ating studio. Dito po sa Tanggapang Pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. O tiyak na Sentral. napakalayo na naman ang babatiin mo niya. Opo. Binabati po namin ang mga kapatid sa distrito po ng Sentral. Sa pangunguna po ng kanilang tagapangasiwa, ang kapatid po na Romer Galang. Gayon din po ang Oo, huwag natin distrito ng kalilimutan. Quezon City. Oo. Opo. Sa pangunguna po ng kanilang tagapangasiwa, ang kapatid na Rey de los Reyes. At sana po manatili kayong nakasubaybay. Magbabalik pa po kami.